Dominant Protector. Credit to the author. 4691700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi bababa sa bago siya nalason, si Terence ay walang nagawa. Noong kasama niya si Joshua Ren at ang iba pa, siya ay isang bystander lang. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, si Remilyn ang nanguna at nakipagsapalaran. Nagbago ang lahat ng ito matapos siyang masugitan. Hindi maiwasan ni Remilyn na medyo mawala sa pag-iisip. Kung hindi niya nakitang nasugatan siya, malamang na nagtatago pa ang lalaking ito at tamad na kumukuha ng mga natira. Kapag walang magawa, magiging bystander na lang siya. Kapag may gagawin, hindi siya magdadalawang isip na tumayo. Ang lalaking ito ay talagang napakalalaki. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, maaaring matakot si Terence na hindi niya makukuha ang Thunder Mystical Vine kapag may nangyari sa kanya, kaya nagkusa siyang maging napakasipag. Umiling si Remilyn, nag-aalala. Maliban sa pag-iisip tungkol sa mga benepisyo, hindi niya akalain na magugustuhan siya ni Terence. Kung tutuusin, ang kanyang pag-uugali sa simula pa lang ay naipaliwanag na ang lahat. Kahit na may belo, kumikinang ang mga mata ng ibang lalaki kapag nakita nila siya, ngunit si Terence ay hindi. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay kumikilos ng normal. Hindi lang iyon, kapag gusto niya ng bahagi ng kita, kinikilan pa niya ito. Lalo na ngayon lang, noong sinamantalan niya ang pagkakataong gamutin ang lason nito, wala siyang kahit katiting na intensyon na pagnasaan ang kagandahan nito. Sa halip, nangangikil siya ng bahagi ng kita. Hindi napigilan ni Remilyn na pabayaan ang kanyang imahinasyon. Kung kahit sino pang normal na lalaki ang may malabong relasyon sa kanya, kahit hindi niya ibigay sa kanya ang lahat ng Thunder Mystical Vine, 80% lang ang ibibigay niya rito. Hindi siya magiging kuripot gaya ni Terence, na sumuko sa isang magandang babae at alam lang kung paano kumapit sa Thunder Mystical Vine. Nag-i-imagine lang siya ng mga bagay kung si Terence talaga ay ganoong klaseng tao, hindi na siya hihingi ng ganoong kataas na presyo sa simula pa lang. Hindi napansin ni Terence ang iniisip ni Remilyn. Nagkusa siyang lutisin ang problema dahil ayaw niyang may mangyari muli sa kanya, ngunit hindi iyon ang pangunahing dahilan. Ang pangunahing problema ay limitado ang oras, at ayaw niyang mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa kalsada. Si Remilyn ay isang master ng mahusay na bilog ng orihinal na antas. Sa teorya, maaari siyang manatili dito ng isang buong buwan, na higit pa sa sapat na oras. Ngunit iba si Terence. Siya ay sapat na malakas upang pumatay ng isang profound stage master, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, siya ay nasa tuktok lamang ng maagang yugto ng nascent soul. Sino ang nakakaalam kung paano na-set up ang teleportation formation? Kung ito ay batay sa lakas ng isang tao, ito ay magiging lubhang di kanais-nais para kay Terence. Kung na-delay siya ng napakatagal at na-trap dito, masisira siya. Dahil isang buwan lang ang limitasyon sa oras ng isang peak level na nascent soul cultivator, kung gayon ang isang peak level early stage na nascent soul cultivator ay hindi hihigit sa kalahating buwan, marahil ay 10 araw. Ito ay isang napakahigpit na oras, at kung may nangyari sa kalsada, ito ay tapos na. Ito ay may kaugnayan sa kasal ni Nick and Nigel, at ayaw ni Terence na mauwi ito sa isang trahedya. Sa makatuwid, wala siyang ibang pagpipilian. Kinailangan niyang putulin ang Gordian knot ng mabilis hanggat kaya niya. Kung maaari niyang alisin ang isang balakid na tulad ng pseudo-human vine sa isang galaw, hindi na niya kailangan ng pangalawang hakbang. Hindi na niya kailangan pang magpigil. Bilang resulta, si Remilyn, na nasa tuktok ng orihinal na antas, sa halip ay naging katulong ni Terence. To be precise, she was just a bystander, and she didn't even have the chance to attack. Sa oras na napagtanto niya ang banta, tatapusin na sana siya ni Terence sa isang galaw. Sa ilalim ng proteksyon ng isang peak early nascent soul stage master, kung ito ay sinumang master ng Great Circle ng nascent soul stage, hindi sila komportable, kahit man lang sa mukha, ngunit walang ganoong iniisip si Remilyn. Sa kabaligtaran, nadama niya na ang pakiramdam na ito ay napakaganda, at ito ay nagpaginhawa sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Si Terence ay nangunguna sa daan, at si Remilyn ay sumusunod sa kanyang likuran, hinahayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Paminsan-minsan, humihinto siya para kumpirmahin ang direksyon at ruta. Naglakad silang dalawa sa ganitong mode ng mahabang panahon, at nang magsimulang magdilim muli ang langit, biglang huminto si Terence sa kanilang harapan. Bang! Bang! Hindi alam ni Remilyn kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito, ngunit nabangga niya si Terence, na naging dahilan para madapa siya. Ilang sandali lang ay nag-react na siya at namula ang mukha niya. Nang makita niyang lumingon si Terence, mabilis siyang nagreklamo, bakit bigla kang tumigil? Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Tumingin siya sa dalaga at walang magawang itinuro ang harapan. Wala siyang sinabi. Sa katawan at pagkalastiko ng dalaga, medyo comfortable itong hampasin mula sa likod. Ano? May panganib na naman ba? Bulong ni Remilyn. Hindi niya maiwasang mangarap ng gising sa tuwing nakikita niya ang likod ni Terence. Nasanay na siya. Sa harap ni Terence, nawala ang lahat ng kanyang katahimikan bilang isang peak na nascent soul realm practitioner. Hindi naman delikado, pero kailangan mo akong hintayin dito. May kaibigan akong mukhang may problema. Kumunat ang noo ni Terence. Kaibigan mo. Nagulat si Remilyn at mabilis na ginamit ang kanyang divine sense para makiramdam sa paligid. Nalaman niya na may ilang taong nag-aaway sa kaliwang harapan. Kasama nila ang mga kaibigan ni Terence. Hindi ito masyadong malayo sa kanilang dalawa, mga wala pang 2,000 talampakan ang layo. Sa sandaling ito, sa sulok ng isang canyon, pinalibutan ng 3 lalaki ang isang lalaki at isang babae, bawat isa sa kanila ay may nakakalokong ngiti sa kanilang mga mukha. Haha, uulitin ko. Leave the treasures and this girl behind, and I'll spare your lives. If you don't know what's good for you, hehe. Tumawa ng malaswang ang isa sa mga nakatayo sa gilid, at tumawa rin ng mapakla ang dalawa. Natrap nilang 3 ang lalaki at babae mula sa kaliwa, gitna, at kanang bahagi. Sa likod nila ay ang bangin ng kanyan. Maliban na lamang kung ang lalaki at babae ay magpakpak at lumipad, ito ay isang panaginip lamang ng isang hanggal na makatakas. Huwag mo nang isipin yon. Ito ay isang determinadong boses ng lalaki. Iniunat niya ang kanyang mga braso upang protektahan ang babae sa kanyang likuran, at walang takot na sinabi sa 3 tao, kahit ako, si Wenhan, mamatay, hinding-hindi ko kayo hahayaang hawakan ni isang buhok sa luo-luo. Hindi napigilan ni Terence na matawa nang marinig ang boses. Ito ang personalidad ni Wenhan. Bilang young master ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, wala siyang katangahan. Bagkus, para siyang bayani sa pugilistikong mundo, malakas at matapang. May heroic aura siya. Dahil nagkaproblema sina Wenhan at Eliza, gusto ni Terence na pumunta at tulungan sila sa lalong madaling panahon, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng mga taong ito, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa Wenhan at Eliza na mapag-isa. Nakikita ni Terence na silang dalawa ay may nararamdaman para sa isa't isa, ngunit hindi sa punto kung saan sila ay ganap na bukas tungkol dito. 4,672. Kung gusto niyang mabilis na uminit ang kanilang relasyon, hindi sapat na mag-isa lang. Marahil ay hindi niya magagawang masira ang layer na ito ng window paper hanggang sa matapos ang pagsubok. Ang pinakamagandang paraan ay ang bigyan sila ng pagkakataon, at sa ngayon, ito ay isang pagkakataon na ginawa sa langit. Ang kwento ng isang bayani na nagligtas sa isang kagandahan ay matagal nang ginagamit sa sekular na mundo. Upang makuha ang puso ng isang kagandahan, ang mga mayamang young master na iyon ay gagawa ng kanilang sariling mga pagkakataon, na ginagawang magkunwaring mga rogue ang iba upang alisin ang kanilang maluwalhating imahe. Ang ganitong uri ng panlilinlang ay karaniwan at hindi na bago. Kung hindi niya alam ang personalidad ni Wenhan, maghahinala si Terence na ang 3 ito ay mga artistang sinadya niyang kinuha. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay perpekto. Little brat, tanga ka ba? Kung hindi ang young master ng Kaizen Bodyguard Agency ng South Continent, matagal ka nang pinatay ni young master Yin. Gaano ka nang ahas na maging matigas ang ulo sa harap namin? Napakahina mo, kaya bakit sinusubukan mong maging isang bayani? Sa kabilang banda, ngumisi ang lalaking pangit ang ulo at daga.
Tama, maglakas loob kang gumanap bilang bida sa harapan namin. Ilang ulo ba ang mayroon ka, o wala ka talagang utak? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng lakas? Nasa ruro ka lang ng maagang nascent soul stage at isang maagang nagsasaka na soul stage cultivator, at gusto mong sumalungat sa ating young master na si Yin. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang taong kanina ay nagdaldal at nanunuya ng walang kabuluhan. Sabi ko, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang ating young master na si Yin ay isang core disciple ng Middle Island Snow Sword Sect. Siya ay isang tunay na master ng Great Circle ng original level. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang ating young master na si Yin ang pinakamakapangyarihang tao sa pagsubok sa West Island. Hindi ko kailangang mag-aksaya ng hininga sa kung ano ang gagawin, tama. Ang tusong lalaki ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang siya ay isang fox na nagsasamantala sa lakas ng isang tigre. Sekta ng Snow Sword. Si Terence, na dahan-daang naglalakad, ay huminto muli nang marinig niya ang salita. Walang mga kwentong walang pagkakataon sa mundong ito. Sa kabutihang palad ang taong ito ay hindi Shenjin, o ito ay magiging kawili-wili. Paano na, napag-isipan mo na ba? Ang lalaking tinawag ang young master na si Yin sa gitna ng tatlong tao ay nagsalita. Sa unang tingin, mukha siyang master, at masasabing gwapo ang kanyang imahe. Gayunpaman, palaging may kaunting kasamaan sa kanyang mga mata, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi siya sapat na bukas. Kailangan mo pa bang mag-isip ng mga ganyan? Kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok sa ulo ni Luoluo, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ako namatay. Pinaikit ni Wenhan ang kanyang mga mata at tinitigan si young master Yin. Ang lalaking ito ang pinakamalaking banta. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa sa malaking bilog ng nascent soul realm. Siya lang ay hindi isang taong makakaharap nila ni Eliza. Sok, parang may backbone ka. Sayang naman at hindi gumagana ng maayos ang utak mo. Hindi man lang tumingin si young master Yin kay Wenhan. Ang kanyang mga mata ay walang prinsipyong nakatutok kay Eliza. Siya ay isang makaranasang lalaki na nakakita ng hindi mabilang na mga babae. Natural, masasabi niya na ang kasalukuyang ordinaryong hitsura ni Eliza ay isang disguise. Maaari niyang husgahan mula sa kanyang ugali lamang na ang babaeng ito ay isang bihirang kagandahan. Tumindig ang balahibo ni Eliza sa ilalim ng kanyang tingin at mabilis siyang nagtago sa likod ni Wenhan. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Wenhan, natural na mas mahina ang mga babae sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang pagganap ni Wenhan ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Salamat sa 3 taong ito, ang malabo na pakiramdam sa kanyang puso ay nagsimulang umusbong ng buo. Iniangat din ni young master Yin ang ulo at matako na tumingin kay Eliza, na nagtatago. Kinagat niya ang kanyang mga labi na parang nakatikim ng isang pambihirang laruan at sinabi kay Wenhan, na may matigas na ugali, "Brat, ibigay mo sa akin ang babaeng ito. Makikipaglaro lang ako sa kanya. Hindi ko siya papatayin. Ito ay mabuti para sa iyo, sa akin, at sa kanya. Kung hindi, maaari lamang siyang ilibing sa iyong boring na pagpapahalaga sa sarili. Pag-isipan mong mabuti." Si Wenhan ay lubos na determinado noong una, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, ang kanyang puso ay hindi namamalayan. Alam niya na sa kanyang lakas, imposibleng protektahan si Eliza. Hindi mahalaga kung namatay siya dito, ngunit kung idinawit niya si Eliza, hindi ito mapapatawad. Gayunpaman, lumingon si Wenhan at tumingin kay Eliza. Matapos niyang maunawaan ang kahulugan ng mga mata ng isa't isa, agad na nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Malinaw na ipinahayag ni Eliza na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ma-rape ng bastard na ito. Sa kasong iyon, ano ang dapat pag-alinlangan? Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Kung gusto mong hawakan kahit isang buhok sa ulo ni Luoluo, matapakan mo lang ang patay kong katawan. Tumigil sandali si Wenhan, at pagkatapos ay bigla siyang sumigaw na may pulang dugong aura, "Halika." Ang tunog na ito ay parang biglang pumalakpak ng kulog na naging sanhi ng pagkalat ng mga ulap sa kalangitan. Tungkol naman sa 3 taong malapit sa tagaytay ng pinuno, sila ay binigyan ng matinding takot, ang kanilang mga mukha ay nagbabago habang sila ay umatras ng ilang hakbang.
Tumingin ng diretso si Eliza kay Wenhan mula sa likuran, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang liwanag. Nagulat din siya, pero puno ng pagtataka. Isang malakas na mainit na agos ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang titig na tiningnan niya kay Wenhan ay biglang naging mas malambing at matamis. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoong pagkakataon noon, kaya kahit na may magandang impresyon siya kay Wenhan, isa lamang itong magandang impresyon. Hindi siya sigurado kung siya ang lalaking mapagkakatiwalaan niya ng buhay. Pero ngayon sigurado na siya, bagamat delikado ang sitwasyon ngayon, ano pa ba ang mahihiling niya sa buhay niya sa isang lalaking may malakas na espiritu na hindi magdadalawang isip na mamatay para sa kanya. Hindi napansin ni Wenhan ang malambing at matamis na tingin ni Eliza sa likuran niya. Nakatitig lang siya sa tatlong taong nasa harapan niya. Tinitigan nila si Young Master Yin lalo na. Mula sa kanilang mga ekspresyon, alam nila na ang mga taong ito ay nagalit dahil sa kahihiyan. Siguradong magkakaroon ng madugong labanan na hindi matatapos hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Malamang na hindi siya makakaligtas ngayon, ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang bigyan man lang ng pagkakataon si Eliza na makatakas. Kahit na ano, hindi niya hahayaang mahulog siya sa mga kamay ng mga halimaw na ito. Wow! Hindi ko inaasahan na magiging matigas kang lalaki. Nagsisimula na akong humanga sa iyo. Matapos mabigla si Young Master Yin, hindi siya agad umatake tulad ng inaasahan ni Wenhan. Sa halip, mukha pa rin siyang pas ang pinaglaruan ng daga. Gayunpaman, hindi niya nais na siya ang kumuha ng inisyatiba na sumuko tulad ng dati. Tumingin ito sa kanya na para bang nakatingin sa isang patay. Hinahangaan niya ang matitigas na lalaki, ngunit kung isang matigas na tao ang lumaban sa kanya, mas mabuting patayin siya, kung hindi ay magkakaroon ng walang katapusang gulo. Haha, he's indeed a tough guy. Sayang naman at walang magandang ending ang mga tough guys, lalo na yung mga kontra sa Young Master nating si Yin. Tumawa at nag-echo ang parang daga. Tama. Napakabait ng ating Young Master na si Yin at gustong iligtas ang buhay mo, pero hindi mo man lang na-appreciate. Napakaraming walang utak na tanga sa mundo, lalo na ang ganitong uri. Napakatanga nila na nakakapagpaiyak. Ngumisi din yung nasa kabila. Hindi masamang magpakatanga. At least walang makapagsasabi kung papatayin ko siya. Malamig na ngumiti si Young Master Yin, ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos. 4,673. Ang Young Master na ito na si Yin ay tila nasiyahan sa ganitong uri ng paglalaro ng pusa at daga. He crossed his arms and pinched his chin as he said, "Sok, Sok, I have to say that this girl is really of the highest quality." Kahit nakadisguise siya, hindi niya maitago ang natural na ganda niya. Kung pag-uusapan, ang pagkakataong makapunta sa West Island sa pagkakataong ito ay orihinal na ibinigay sa malaking hanggal na iyon, si Shanjin Walker. Sa huli, ang tanggang iyon ay nagpumilit na pumunta sa makalangit na Elixir Pavilion araw-araw. Ang tanga niya talaga. Hehe, kung hindi dahil dito, hindi ako makakakilala ng ganoong klaseng babae. Sure enough, ito ang kalooban ng langit, ha ha ha. Tama, Young Master Yin. Na si Shenjin ay isang walang tao sa maagang yugto ng nascent soul realm. Siya ay pinahahalagahan lamang ng mga nakatataas sa sekta dahil may koneksyon siya sa makalangit na landas. Anong klaseng kalokohan siya? How dare he compare himself to our Young Master Yin? Sabi nung lalaking parang daga. Tama, tama. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para magbigay ng karangalan sa gitnang isla. Hanggat nakuha ni Young Master Yin ang prinsesa ng West Island, magtatagumpay siya. Bukod dito, iba rin ang pakikitungo sa atin ng Vice Island Master Chu na iyon. Ang asong iyon na si Shenjin ay hindi man karapat-dapat na dalhin ang sapatos ng ating Young Master na si Yin. Ang ibang tao ay hindi nais na mahuli at nambobola. Natama na kayong dalawa sa ulo. Kung mayaman ako sa pagkakataong ito, makukuha mo ang bahagi mo sa mga benepisyo. Napangiti si Yin Xiaoxin sa sarap. Bagamat napakalakas niya, wala siyang malakas na suporta sa sekta, kaya hindi naging maayos ang mga bagay para sa kanya. Lalo na sa nakalipas na 2 taon, kahit ang isang tulad ni Shenjin ay naging isang pangunahing disipulo na lubos na sinusuportahan ng sekta. Ito ay talagang nagpalungkot sa kanya.
Sa pagkakataong ito, magagamit niya ang pambihirang pagkakataong ito para sumikat sa isang iglap. Pagdating ng oras, makikita niya kung anong klaseng mukha mayroon ang mga snobbish na lalaki sa Snow Sword Sect. Siyempre, kahit na hindi matagumpay ang young master na si Yin sa Snow Sword Sect, isa pa rin siyang mataas at makapangyarihang core disciple. Para naman sa Bulge Asterisk T South Continent Escort Agency sa likod ni Wenhan, wala siyang pakialam dito. Ang mga ito ay maliliit na puwersa lamang. Maaaring seryosohin sila ng ilang tao sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente, ngunit paano sila maihahambing sa isang malaking sekta tulad ng gitnang isla? Walang paghahambing sa lahat. Hindi sila maihahambing sa lahat. Kaya, kahit napatayin niya si Wenhan dito, walang magiging epekto. Hindi sa banggitin na siya ay maaaring pumatay sa kanya upang patahimikin siya, kahit na ang balita ay leak, ay ang F***King South Continente Escort Ahensya maglakas loob na pumunta sa Middle Island para maghiganti sa kanya. Habang nagsasalita si Young Master Yin, humakbang siya patungo kina Wenhan at Eliza na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sa mga mata niya, tanging disguised beauty lang ang nakikita. Tungkol naman sa mabahong patatas at bulok na itlog sa kanyang harapan, kaya niyang patayin ang mga ito gamit ang isang kamay. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga ito. Kinagat ni Wenhan ang kanyang mga ngipin at handa nang umatake ng walang ingat. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Eliza mula sa kanyang likuran at pinrotektahan siya sa kanyang likuran. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Young Master Yin, na papalapit na, kung maglakas loob kang gawin ang anumang bagay sa akin, mas gugustuhin kung mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Nagulat, tumingin si Wenhan sa likod ni Eliza habang matapang siyang humakbang. Hindi maiwasang mamula ang kanyang mga mata. Wala na siyang oras para mahawakan at mabilis na sumugod upang protektahan muli ang babae sa likod niya, sumisigaw na, kung mayroon man, lumapit ka sa akin. Ha. Anong buti ang asawa ay umiibig sa babae? Kawili-wili, ito ay masyadong kawili-wili. Gusto kong mag-break up ng isang pares ng mga lovebird. Mas kasiya siya yan. Ngumisi si Young Master Yin ng walang konsensya, nasa tuktok ka pa lang ng maagang nascent soul stage, at may lakas ka ng loob na kausapin ako tungkol dito. Mas gugustuhin pa niyang masira si Jade kaysa buo ang tayo. Napakalaking biro. Sa tingin ko ito ay mas katulad ng sirang jade at sirang tiles. Okay lang ako kahit sira ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, ang aura ng Young Master na si Yin ng isang Master of the Great Circle ng orihinal na antas ay bumalot kina Wenhan at Eliza ng walang pag-aalinlangan. Sa sobrang diin, sabay na nagsikip ang puso ng dalawa. Natakot sila na talagang nasa panganib sila ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang biglang hamarang, paano kung ikaw ay nasa tuktok ng maagang nascent soul stage? Mababa ang tingin mo sa akin. Habang nagsasalita siya, ang malamig na mukha ni Terence ay lumitaw sa linya ng paningin ng lahat. Si Remilyn, na sumusunod sa kanyang likuran, ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Alam niya na ang lakas ni Terence ay hindi masusukat ng sentido komon. Alam din niya na ang mag-asawang ito ay mga kaibigan ni Terence, at tiyak na paninindigan sila ni Terence. Gayunpaman, hindi madaling tapusin ang mga bagay-bagay kung talagang umabot sa puntong ito, dahil silang tatlo ay hindi mahina. Ang Young Master na si Yin, na nasa gitna, ay isang dalubhasa sa Great Circle ng Nascent Soul Stage. Maging ang dalawang alipor sa tabi niya ay mga late stage na Nascent Soul Expert. Ang dalawang kaibigan ni Terence ay walang magawa laban sa antas ng lakas na ito. Kahit na kaya ni Terence na lumaban ng higit sa kanyang antas, siya ay nasa tuktok lamang ng maagang yugto ng nascent soul. Paano niya lalabanan ang tatlong taong ito? Naramdaman pa ni Remilyn na kahit na sumali siya sa labanan, maaaring hindi niya makuha ang kapangyarihan laban sa tatlong taong ito, dahil ang dalawang kaibigan ni Terence ay hindi makakatulong. Sa halip, sila ay magiging isang pabigat, at ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Nang makita ang biglaang paglitaw ni Terence, si Wenhan, na handang mamatay, ay labis na natuwa. Naligtas siya sa wakas. Oh! Dumating ang isa pang mahinang hindi natatakot sa kamatayan. Anong araw ngayon? Bakit lahat ng maliliit na bagay ay naglalakas loob na lumapit at gumanap na bida?
Sinulyapan niyang Master Yin si Terence ng may pang-aalipusta, at nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya si Remeline. Isa pang bihirang kagandahan. Hindi masyadong malinaw ang kagandahan ni Eliza dahil sa kanyang disguise, ngunit iba si Remeline. Kahit na may belo ay mahirap itago ang kanyang kagandahan, lalo na ang kanyang hubog na figure. Siya ay isang napakagandang kagandahan na hindi kayang labanan ng sinumang lalaki. Galing ka ba sa Nakajima Snow Sword Sect? Napaawang ang labi ni Terence habang nakatingin sa tatlo at nagtanong kay Young Master Yin. Hindi masama. Natigilan sandali ang Young Master na si Yin bago siya nagmamalaki, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, pagkatapos ay sumigaw sa gilid. Huwag gumawa ng gulo para sa sarili mong sekta. Hindi mo kayang manggulo. Ganun ba? Ngumiti si Terence nang walang pag-aalinlangan, mula sa sinabi mo, mukhang kaaway mo si Shenjin. Oh! Muling natigilan si Young Master Yin at sumulyap kay Terence na may kainahinala. Alam ba ng batang ito ang tanga na si Shenjin? Gayunpaman, anuman ang mangyari, malinaw na wala siyang dahilan upang kumilos ng maluwag sa harap ng walang pangalan na batang ito. Agad niyang iniangat ang ulo niya ng mayabang at sinabing, so what if I am? At saan ka nang galing? Naku, wala masyado. Ikinalulungkot ko lang na sabihin sa iyo na pwede ka nang mamatay. Bahagyang ngumiti si Terence. Sa isang iglap, natigilan ang lahat. Naisip ni Young Master Yin at ng dalawa pa na may mali sa kanilang mga tainga, at hindi sila makapag-react sa oras. Masaya si Eliza, ngunit medyo natigilan din siya. Medyo natulala si Remeline. Iniisip lang niya kung paano unang papatayin ang isa sa kanila, ngunit sa tono ni Terence, wala siyang pakialam sa mga taong ito. 4,674. Si Wenhan lang sa grupo ang nag-take for granted. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya kailanman pagdudahan ang lakas ni Terence. Bagamat ang kabilang panig ay may isang peak na nascent soul at dalawang late nascent soul, at ang kanilang forma sayon ay mukhang medyo mabangis, ngunit ano? F***sake. Anong malas ko ngayon? Bakit ko kailangang salubungin ang mga idiot na ito? Nagmura si Young Master Yin habang lumalakas ang kanyang hangarin sa pagpatay kay Terence. Gayunpaman, bago pa niya may palabas ang dalisay na chi sa kanyang katawan, narinig niya ang isang mahinang dragon's roar at nakita niya ang isang hugis dragon na layuning pumatay na tumago sa kanyang dibdib ng walang anumang pagtutol. Bumagsak siya sa lupa, namamatay habang nakadilat ang kanyang mga mata. Natahimik ang buong lugar. Ang eksenang ito ay masyadong mabilis at masyadong biglaan, lalo na ang dalawang anak ni Young Master Yin. Napatulala sila at hindi maisara ang bibig ng matagal. Kanina lang, naisip niya na ang hanggal na ito na lumabas ng wala saan ay naghahanap ng sariling kamatayan. Ang kanyang lakas ay hindi maganda, ngunit ang kanyang tono ay medyo mayabang. Iniisip niya na tiyak na tatadyakan siya ni Young Master Yin hanggang mamatay. Sa huli, sa isang kisap mata, ang Young Master na si Yin, na isang master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage, ay talagang naging bangkay. Siya ay namatay ng malungkot at napakadali. Tao ba ang lalaking ito? Napatingin ang dalawa kay Terence, na kalmado pa rin at nakakulong, at sa sobrang takot ay naiihi nila ang kanilang pantalon. Hindi ba't sinabi nila na ang mga peak na Nascent Soul Realm Cultivator lang ang maaaring makapasok sa lugar na ito? Bakit biglang sumulpat ang halimaw na ito? Huwag! Huwag kang lalapit. Galing kami sa Snow Sword Sect. Kung maglakas loob kang patayin kami, hindi ka pababayaan ng Snow Sword Sect. Mukha silang mabangis sa labas pero mahina talaga sa loob. Habang naghi-hysterical silang sumigaw, sa sobrang takot nila ay napaatras sila. Di ba kinumpirma ko lang na galing ka sa Snow Sword Sect? Napatay mo na siya tapos kinakausap mo pa ako tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Terence at sinulyapan ang dalawa, walang pakialam. Alam mo ba kung ano ang gagawin ko kung ako sayo? Ano? Nagkatinginan silang dalawa at walang malay na sumagot sa takot. Bumalik ka at tumakbo. Kung maglakas loob ka pa ring maging madaldal sa oras na ito, pwede kang mamatay kasama siya. Sa sandaling natapos ni Terence ang kanyang pangungusap, nawala siya sa hangin at muling lumitaw sa ibabaw ng ulo ng dalawa.
Ginamit niya ang Thousand Wildfire Legs para sipain ang dalawa sa lupa. Dalawa pa silang bangkay na may hinaing. Tulala na tumingin si Remilin sa eksenang nasa harapan niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, natatakot na ito ay isang ilusyon. Isang peak na Nascent Soul Realm at dalawang late stage na Nascent Soul Realm Cultivator ang napatay ni Terence ng napakadali, nang hindi man lang lumaban. Ang taong ito ba ay talagang nasa tuktok ng maagang yugto? Sigurado ka bang wala siya sa rurok ng maagang yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension? Walang imak na si Remilin at tumingin muli kay Terence na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Bagamat ipinakita ni Terence ang kanyang lakas sa pagpunta rito, kahit na pinatay ang pseudo-human vine sa isang galaw, sa totoo lang, naisip ni Remilin na kahit gaano pa kalakas si Terence, higit sa lahat ay kapantay niya ito. Gaano man kalakas ang isang peak-level early nascent soul cultivator, imposible para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa isang peak-level na nascent soul cultivator. Ito ay pangunahing kaalaman. Kung bakit nagawang patayin ni Terence ang pseudo-human vine sa isang hit, simple lang ang paliwanag. Ang mga halaman ay labis na natatakot sa apoy, at sa isang tuyo at mainit na kapaligiran na tulad nito, ang kanyang mga kasanayan sa elemento ng apoy ay magagawa ng 2 beses sa trabaho na may kalahating pagsisikap. Naramdaman ni Remilin na kung isa rin siyang Fire Element Master, hindi magiging problema ang pakikitungo sa pseudo-human vine. Ngunit ngayon, pagkatapos mapanood ni Terence na pinatay ang 3 taong ito ng napakadali, sa wakas ay naunawaan ni Remilin na ang kanyang dating iniisip ay masyadong mali. Si Terence ay higit sa common sense. Ang isang sobrang henyo na kayang makipaglaban sa isang kalaban na ilang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya ay isang alamat lamang. Kahit sa East Province Academy, kung saan nagtipon ang mga henyo, walang katulad niya. Ngunit ngayon, ang alamat na ito ay nakatayo sa harap niya. Ang puso ni Remilin ay napuno ng pagkabigla. Noon lang niya napagtanto sa wakas kung bakit kalmado si Terence nang sinusundan niya si Joshua at ang iba pa. Napag-alaman na ang taong ito ay pumatay ng isang dalubhasa sa malaking bilog ng namumuong soul stage na para bang ito ay isang laro. Kung iisipin na si Joshua at ang iba pa ay kumilos pa rin na parang mga matataas at makapangyarihang eksperto, ngunit sa katunayan, sila ay pinapanood lamang bilang mga unggoy sa isang circo. Anong klaseng walang awa na tao ito? Tinitigan ni Remilin si Terence ng blanco, at nagsimulang tumakbo muli ang kanyang isip. Iniisip niya kung papatayin siya ng lalaking ito para sa pera kapag natagpuan nila ang Thunder Mystical Vine. Pagkatapos, hindi na niya kailangang kunin ang 20% ng Thunder Mystical Vine, at kaya niyang kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Natulala si Remilin, at gayon din si Eliza, na pinoprotektahan ni Wenhan. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kalmadong si Terence. Sa katunayan, ang balita tungkol kay Terence ay kumalat sa buong South Continent Sea, at madalas itong binanggit ni Wenhan sa kanya. Ngunit ang marinig ang tungkol dito ay isang bagay, ang makita ito ng sarili niyang mga mata ay iba. Dati, hindi akalain ni Eliza na ang honorary escort leader na binanggit ni Wenhan ay magiging napakalakas sa kakilakilabot na lawak. Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay talagang may napakalakas na taga-suporta. Ang isang peak early stage nascent soul cultivator ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang isang peak early stage nascent soul cultivator na kayang pumatay ng peak stage nascent soul cultivator sa ilang segundo ay isang ganap na naiibang konsepto. Kahit na ginamit mo ang iyong mga daliri sa paa upang mag-isip, maaari mong malaman na hanggat ang ganitong uri ng tao ay hindi mamatay sa kalagitnaan, tiyak na siya ay lalago upang maging pinakamataas na pag-iral ng 5 sky class na isla sa hinaharap. Walang duda tungkol dito. Hindi napigilan ni Eliza na paalalahanan ang sarili na kailangan niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa pangyayari ngayon nang siya ay makabalik. Natatakot siya na hindi papayag ang kanyang ama sa relasyon nila ni Wenhan, ngunit matapos makita ang nakakagulat na pagganap ni Terence, hindi na siya nag-alala. Bilang pinuno ng kumpanya ng transportasyon ng treasure ship, natural na mas maganda ang pananaw ng kanyang ama kaysa sa kanya. Sabi nga sa kasabihan, kapag ang isang tao ay nakarating na, ang kanyang mga manok at aso ay aakyat sa langit.
Ang background at lakas ni Wenhan ay hindi mahina, at ngayon ay mayroon siyang malakas na panlabas na tulong tulad ni Terence na maaaring magbigay sa kanya ng gininto ang core ng nascent formation. Ang kanyang lakas ay mas nakakatakot. Walang tatanggi sa isang tulad nito, lalo pa ang isang negosyanteng may kakaibang pananaw tulad ng kanyang ama. Hehe, mukhang maraming bagay sa akin si Kuya Ford sa dati mong buhay, at talagang nandito ka para tulungan akong mabayaran ang mga utang ko at maiahon ako sa gulo sa buhay na ito. Tumawa si Wenhan at niyakap si Terence ng oso. Ang kapangyarihan ni Terence ay malalim na nakaugat sa kanyang puso. Kahit na ang pambungad na yugto ng masamang magsasaka, ang matandang sekta sa West Mountain, ay walang magawa sa kanya, lalo pa ang isang rurok na namumuong kaluluwang kaharian. Sa tingin ko silang tatlo. Ginagamit ng tatlong magkakapatid na ito ang kanilang buhay upang lumikha ng pagkakataon para sa inyong dalawa. Kung ikukumpara sa kanila na ginagamit ang kanilang buhay upang baguhin ang ritmo ng labanan, ako ay mas mababa. Andito lang ako bilang extra para tapusin ang laban. Tumawa si Terence. 4,675. Kahit hininaan na niya ang boses ay hindi niya ito sinasadyang putulin. Nang makarating sa tenga ni Eliza ang mga salitang ito, agad siyang namula. Maging si Wenhan, isang prangka na lalaki, ay medyo nahihiya. Nagtama ang kanilang mga mata at saka naghiwalay, ngunit hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Ang pakiramdam na ito ng pagiging isang magnanakaw ay nagpatawa kay Terence. Kahit na si Terence, isang tagalabas, ay nakikita na ang relasyon sa pagitan ni Wenhan at Eliza ay halatang naging mas malapit mula pa noong simula ng paglilitis. Hindi na lang medyo malabo. Batay lamang sa puntong ito, ang young master ng Snowsword Sect na si Yin at ang kanyang dalawang tagasunod ay malaki ang naiambag. Ngunit hindi binalak ni Terence na pabayaan ang tatlong bayani na ito ng ganoon na lamang. Ang anumang pagsubok na hindi nagbabawal sa pagpatay ay ang pinakapangunahing bagay na dapat gawin. Hindi gagawa ng ganoon si Terence, ngunit hindi siya sapat na tanga para bitawan ang isang pagkakataon na dumating mismo sa kanyang pintuan. Habang nagtitinginan sina Wenhan at Eliza, umakyat si Terence at hinanap ang tatlong katawan. Hinanap niya ang mga ito pataas at pababa. Nang linisin niya ang lahat ng mga bagay, hindi niya maiwasang isumpa ang mga ito dahil sa pagiging mahirap. Ano ba kasing dinadala nila? Sila ay isang tambak lamang ng basura. Si Remilyn, na walang magawa, ay hindi napigil ang malunok ang kanyang laway habang pinapanood si Terence na kumukuha ng mga gamit mula sa tatlong lalaki. Ang tatlong ito ay mga peak athlete na nascent soul realm cultivator, kung tutusin. Paanong ang mga tao sa kanilang antas ay nagdadala ng basura sa kanila? Ang mga ito ay hindi lahat ng mahahalagang bagay, ngunit kahit si Remilyn ay nag-isip na ang mga ito ay maganda. Sa kasamaang palad, wala silang halaga kay Terence. Siya ay nasa isang primitive na lugar tulad ng kagubatan ng Lofeng, kung saan siya ay nagwalas ng isang malaking tumpok ng makalangit at makalupang mga kayamanan tulad ng isang lawnmower. Kasabay nito, dinambong din niya ang magagandang bagay ng napakaraming tao. Ang lahat ng nakapansin sa kanya ay mga bihirang kayamanan tulad ng ginseng ng sanggol, Wando Golden Core Fruit, at Star Ink Milk. Lingid sa kaalaman niya ay tumaas na ang kanyang panlasa sa puntong matalas kaya hindi niya nagustuhan ang mga ito. Kuya Wenhan, itong tatlong ito ang swerte mo. Dahil naihatid na nila ang sarili nila sa iyo, natural na sa iyo sila. Kunin mo ito at itabi mo. Ibinigay ni Terence ang lahat kina Wenhan at Eliza on the spot pagkatapos niyang gawin. Wala siyang itinago kahit isang piraso para sa kanyang sarili. To be more precise, hindi niya nagustuhan ang isang piraso. Hindi katakataka para kay Terence na magsabi ng ganito kapag kaya niyang ilabas ang isang bagay na tulad ng golden core ng isang namumuong kaluluwa ng napakadali. Nagkatinginan sina Wenhan at Eliza at hindi maiwasang maging masaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay lubos na mabuti para sa kanila. Kung tutusin, silang tatlo ay malalakas, at ang mga bagay na natagpuan nila ay mga kayamanan na ang mga masters sa nascent soul realm ay pangarap lamang. Si Terence ay exception. Nagpout naman si Remilyn.
Napakakuripot nitong si Terence nang pag-usapan ang bahagi ng kita sa kanya, at napakabigay niya ngayon sa kanyang dalawang kaibigan. Kabilang sa tumpok ng mga kayamanan na kanyang dinambong, mayroong ilang mga bihirang bagay. Siya talaga ang nagbigay ng mga ito ng napakadali. Gusto pa rin niya ang mga ito. Nahihiya lang siyang magtanong pagkatapos ng ginawa ni Terence. Tumingin si Wenhan kay Remilyn, na nag-aalangan na sabihin ang isang bagay. Si Terence ay bukas palad, at makatwirang tanggapin niya ang regalo bilang kapatid, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang damdamin ng iba, lalo na ang isang magandang babae tulad ni Remilyn na nasa tabi ni Terence. Kahit na hindi siya tumulong ngayon, hindi siya maaaring maging kakampi ni Terence. Ito ba, madam? Nakangiting binati ni Wenhan si Remilyn. Nang hindi na siya hinintay na magpaliwanag, hinati niya ang mga samsam sa digmaan sa dalawa. Ang isa ay para sa kanya at kay Eliza, at ang isa ay para kay Remilyn. Ngumiti siya, lahat ng makakakita nito ay may kaati. Lahat ito ay regalo ni Kuya Ford, hatiin natin. Ako. Ayoko na. Namula ang mukha ni Remilyn, at nakalimutan niyang pabulaanan ang unang bahagi ng pangungusap ni Terence. Kinawian niya ang kanyang kamay at mabilis na umatras sa likod ni Terence. Gusto mo? Sa wakas ay nakita ni Terence ang iniisip ni Remilyn at hindi niya maiwasang magtanong. Naisip niya na sa lakas at paningin ni Remilyn, hindi ito magiging mas mababa sa kanya at hindi magiging interesado sa mga bagay ng mga taong ito. Hindi niya alam na si Remilyn ay panay ang paghuhusga ng iba sa kanyang sarili. Naisip niya na ang lahat ay katulad niya, na nagkakaroon ng maraming hindi inaasahang pagkikita. Ako. Natarante si Remilyn nang makita niya ang mga mata ni Terence sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tingnan siya sa mata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay pumili ng ilan. Walang pakialam na sabi ni Terence. Para naman sa 50 hanggang 50 split ni Wenhan, hindi na kailangan. Una sa lahat, hindi lang nila ito mahahati ni Eliza sa 50 hanggang 50, at sa paningin ni Remilyn, hindi niya gusto ang maraming bagay. Sa karamihan, pipili lang siya ng ilan. Kalimutan mo na. Umiling si Remilyn at bumulong. O sige, kalimutan mo na. Tila walang pakialam si Terence. Pinandilatan ni Remilyn si Terence. Siya ay isang babae. Nahihiya lang siya at tinatanggihan siya. Bilang lalaki, hindi ba pwedeng magtanong na lang siya ng isang beses? Kung tatanungin mo pa ako, sinamantala ko na ang sitwasyon at tinanggap ko talaga. Hindi makita ni Terence ang kanyang mukha, ngunit masasabi niya kung ano ang iniisip nito mula sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapangiti. I'll give you whatever you want. These are nothing. Kung ibang tao ang nagsabi ng ganito, tiyak na kukutsain ito ni Remilyn, ngunit ito ay isang ganap na kakaibang kwento para kay Terence. Kahit papaano ang lakas na ipinakita ni Terence ay karapat-dapat sa pangako. Naroon ang mga pandagdag na sangkap para sa elixir. Hindi masyadong bihira ang mga ito, ngunit hindi rin ito madaling mahanap. Tumingin si Remilyn kina Wenhan at Eliza, namumula habang bumubulong kay Terence. Kahit alam niyang pamilyar sina Terence at Wenhan sa isa't isa, maingat pa rin siya at hindi binanggit ang Thunder Mystical Pill at Thunder Mystical Vine. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking bagay. Kung ito ay hindi sinasadyang nalik at alam ng mga tao na mayroong Thunder Mystical Vines dito, magdudulot ito ng lahat ng uri ng problema sa kalagitnaan at haantong sa pagkabigo sa huling hakbang. Naku, wala kang dapat alalahanin tungkol dyan. Nasa akin ang lahat ng mga bagay na iyon. Ngumiti si Terence na parang nasa ilalim ng kontrol niya ang lahat. Mula sa unang araw na dumating siya sa Skyclass Island, nagtatayo na siya ng storage room. Sa loob ng 2 taon, ito ay umabot sa isang malaking sukat. Karaniwan, ang lahat ng mga pandagdag na materyales para sa mga pangunahing elixir ay handa na. Sa karamihan, kailangan lang niyang makakuha ng napakabihirang likas na kayamanan tulad ng Thunder Mystical Vine kapag nagkataon. Hindi niya kailangang gumastos ng maraming pagsisikap sa ibang mga bagay. 4,676. Ford.
Hindi ako tatayo sa seremonya kasama si Kuya Ford para sa ganitong uri ng bagay. Hindi magalang para sa amin na tumanggi, hehe. Ford. Hindi na ito itinulak ni Wenhan pagkatapos sabihin iyon ni Terence. Alam niya ang personalidad at lakas ni Terence. Ito ay wala sa kanyang mga mata. Salamat, Kuya Ford. Namula si Eliza at naglakad para pasalamatan si Terence. Dahil tinawag siya ni Wenhan na kapatid na Ford, sumunod na lang siya. You're welcome. Pamilya pa rin tayo. Mapaglarong tumawa si Terence, at lalong namula ang mukha ni Eliza. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Wenhan para ay empake ang mga gamit nito. Hindi niya ito pinabulaanan, na nangangahulugan na sinimulan niyang tanggapin ang ideyang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos iligpit ni Wenhan at Eliza ang kanilang mga gamit at matiyak na walang ibang pagbabante sa paligid, nagpaalam si Terence, sige, hindi na namin kayo iistorbohin pa. Aalis na kami. Nako, maraming salamat Kuya Ford. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Uminom tayo ng mabuti pagkabalik natin. Tumango si Wenhan at hindi maiwasang tumingin kay Eliza. Gayunpaman, naghiwalay ang kanilang mga mata na parang nakuryente. Ang mga salita ni Terence ang tanging nasa isip nila. Isang mundo para sa kanilang dalawa. Ngumiti si Terence at ikinaway ang kanyang kamay. Tumalikod siya at umalis kasama si Remelin. Bagaman magandang makilala si Wenhan at ang kanyang asawa dito, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Mas mabuting magmadali. Pagkatapos panoorin sina Terence at Remelin na umalis, sina Wenhan at Eliza ay natahimik saglit. Namumula ang mukha ni Wenhan at ang kanyang leeg ay makapal sa galit, ngunit hindi siya makapagsalita. Nang siya ay sapilitang sa isang sulok ng young master na si Yin at ng dalawa pa, siya ay kumilos na parang isang matigas na tao at buong tapang na sumulong. Sa kasamaang palad, sa ganitong uri ng oras kapag siya ay umiibig, siya ay talagang mahiyain at mahiyain. Hindi niya napigil ang sabihin ang mga salitang sinabi niya kay young master Yin at sa dalawa pa noon. Si Eliza ay medyo nahihiya, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at saya sa parehong oras. Sa kabutihang palad, naipahayag niya ang kanyang damdamin sa kritikal na sandali ngayon lamang. Otherwise, with this blockhead's personality, she didn't know how long it would take to be together. Buti na lang nakilala natin si Kuya Ford sa pagkakataong ito, kung hindi, malalagay tayo sa totoong problema. Napabuntong hininga si Eliza at binasag ang katahimikan. Oo. Pasensya na, luo. Masyado akong pabaya sa pagkakataong ito. Hindi ko napansin na ang tatlong taong ito ay nakatingin na sa amin sa simula pa lang. Hindi kita naprotektahan ng mabuti. Lumamlam ang ekspresyon ni Wenhan habang nagsasalita. This time, ang kapabayaan niya talaga. Bilang isang tao na nagmula sa isang magulong lugar tulad ng South Continent Sea, ang kanyang pakiramdam ng krisis ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, nang maisipan niyang gugulin ang oras na mag-isa kasama si Eliza, hindi niya makontrol ang kanyang isip at hindi niya mabigyang pansin ang mga nakatagong panganib na ito. Sa orihinal, pagkatapos umalis sa kanyan, ang lahat ay naghiwalay at nagtipon batay sa kanilang swerte. Ang swerte nila ni Eliza ay napakabuti at mabilis silang nakatuklas ng kakaibang lokal na kayamanan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ito pala ang pagmula ng gulo dahil sa simula pa lang ay tinatamaan na sila. Hindi, kung hindi dahil sa iyo, nadumisan na ako ng 3 halimaw na ito. Umiling si Eliza. After a moment, she suddenly whispered, gusto ko talaga ang sinabi mo ngayon lang. Aling mga salita? Saglit na hindi bumalik sa katinoan si Wenhan at tulala siyang nagtanong. Gago! Hindi nakaimik si Eliza at inikot ang kanyang mga mata sa hanggal na batang ito na hindi nakakaintindi ng romansa. Siya ay isang babae, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na ulitin ang mga salitang iyon? She could only change the topic and say, if I remember correctly, ang babaeng may belo ngayon lang dapat ay isang alagad ng ipinagmamalaki ng East Continent ng Dawn Academy, di ba? Si Kuya Ford ba ay isang matandang kakilala niya? I don't know. Parang hindi.
Ang alam ko lang na dalawang babaeng kaibigan ni Kuya Ford ay sina Melissa at Minerva. Pareho silang nasa Morningstar Academy. Umiling si Wenhan. Oh, really? Pero bakit feeling ko may something na nangyayari sa kanila? Kung ngayon lang sila nagkita, paano sila mabilis umunlad? Hindi maiwasan ni Eliza na magtaka. Bagamat hindi halata, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang maliit na hindi maliwanag na pagkilos sa pagitan ni Remilyn at Terence. At saka, parang si Remilyn ang nagkusa. Talaga. Saglit na natigilan si Wenhan bago siya nag-react. Hindi niya napigil ang sabihin ng may inggit. Hindi nakakagulat na kapatid kang Ford, napaka-cool mo, kahit na ang mga magagandang babae sa East Province ay umiibig sa iyo, hindi nakakagulat na si Melissa sa Minerva ay gumawa ng impyerno sa pagsunod sa kanya, sok-sok. What's wrong? Parang inggit ka, no? Lumingon si Eliza kay Wenhan at sinabi sa hindi maipaliwanag na tono. Basta lalaki. Hindi sinasadyang pumalit si Wenhan. Nag-react lang siya nang maramdaman niya ang intensyon ng pagpatay. Mabilis ang kanyang pag-iisip ng isang beses. Walang sino man sa kanila ang maaaring maging katulad ni Kuya Ling. Ang isang katulad ni Kuya Ford ay isang beses lamang na lumilitaw sa loob ng ilang libong taon, paano ko maihahambing sa kanya? Makukontento ako sa isang tao lamang, at mamamatay ako ng walang pagsisisi. Mas parang ganon. Nakangiti ang mga labi ni Eliza. Bagamat nagbalat kayo siya, ang pag-ibig na ipinahayag niya sa sandaling ito ay nagpasindik pa rin kay Wenhan. Napakaganda niya. Nang makita ang ekspresyon ni Wenhan, hindi napigilan ni Eliza na iyuko ang kanyang ulo at mahinang bang-ulong, napakatanga. Sa kabilang banda, sinundan ni Remilyn si Terence saglit bago tuluyang ibinuka ang kanyang bibig. Hoy, hindi mo ako papatayin pagkatapos nating mahanap ang Thunder Mystical Vine, di ba? Si Terence, na nangunguna sa daan, ay nawala ng balanse at natisod siya ay lubos na nabigla sa ligaw na pag-iisip ng babaeng ito. Lumingon si Terence, walang imak habang nakatingin sa babae. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, ngunit malikot niyang sinabi, kung gusto mong pumatay, dapat mo munang gumahasa bago pumatay. Ah, I see. Saka pwede bang mang-rape na lang tayo at hindi pumatay? Sabi ni Remilyn habang kumukurap ang kanyang mga mata. Paf! Ubo, ubo, ubo. Naramdaman ni Terence na sumakit ang kanyang hinanga, sentimo naisip niya lang nakakaiba ang takbo ng pag-iisip ng babaeng ito, ngunit ngayon ay iba na. Prostitution lang at walang pagpatay. Isa ba itong sagot na maiisip ng isang normal na babae? Hindi ba ito ang tamang paraan para maging katulad ni Eliza, na mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko? O dahil ba ang East Province ay mas espesyal at itinuro sa ganitong paraan mula pagkabata na ang pagpapanatili ng buhay ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa reputasyon at integridad? Huwag mong isipin na hindi ko alam na hindi ikaw ang uri ng tao na basta-basta lang pumapatay ng tao. Kung talagang ganoon ka brutal, matagal mo nang pinatay si Joshua at ang iba pa. Sabi ni Remilyn nang may katiyakan. Totoong pinatay ni Terence ang 3 alagad ng sekta ng Snow Sword nang hindi kumikibo, ngunit ang kabilang partido ay karapat-dapat na mamatay. Maging si Remilyn ay ganoon din ang ginawa. 4,697. Sa kabaligtaran, si Terence ay kalmado at nakolekta mula sa simula hanggang sa katapusan ng harapin niya ang panunuya mula kay Joshua at sa iba pa. Wala siyang intensyon na makipagtalo sa mga ignorante na mga taong ito, na napakabihirang. At least, kung siya ang nasa posisyon ni Terence, hindi siya magiging kalmado. Kahit na hindi niya ito pinatay sa lugar, matuturuan man lang niya ito ng leksyon. Malinaw na super lakas niya, pero matapos siyang kutsain sa harap ng iba, kaya pa niyang sumunod sa likod na parang walang nangyari. Gaano katibay ang kanyang puso? Hindi nila alam na may tamang termino pala itong nagpapanggap na baboy para kainin ang tigre. Si Terence ay naging dalubhasa sa larangang ito mula nang siya ay umalis sa sekta. Kung magalit siya sa ilang mga tinaguriang henyo na nag-iisip na sila ay hindi pangkaraniwan, kung gayon ang lahat ng pagsasanay na ginawa niya noon ay masasayang. Sige, kailangan ko talagang ibigay sayo. Ngumiti si Terence at tumingin sa dalaga. Bilisan mo at umalis ka na.
Hindi ka na nahihiya. Ang lakas ng loob mo pang sabihin yan. Namula ang magandang mukha ni Remeline. Talagang hinawakan ng lalaking ito ang kanyang masakit na lugar. Pagkatapos ng nakaraang episode, sa wakas ay nakalimutan na niya ang tungkol sa nakakahiyang eksena. Ngunit sa isang kisap mata, muli itong dinala ng lalaking ito. Nakakainis talaga. Nang makita si Remeline na naglalakad sa harapan niya, naiiling na lang ni Terence ang kanyang ulo ng walang imak. Ano ang nangyayari? Bakit biglang naging matigas ang babaeng ito? Ang puso ng isang babae ay parang karayom sa ilalim ng karagatan. Ang kasabihang ito ay hindi totoo. Hindi maisip ng mga lalaki kung ano ang iniisip ng isang babae dahil ito mismo ay isang hindi malulutas na panukala. Habang patuloy silang sumusulong, muling nanguna si Remeline. Sa kanyang pinakamataas na nascent soul realm strength, hanggat hindi siya naabala, wala siyang problema sa pag-alis ng daan. Hindi pa banggitin, nasa likod niya si Terence, pinuprotektahan siya sa lahat ng oras. Talaga, kung may anumang panganib sa harap, papatayin niya ito bago makapag-react si Remeline. Sa makatuwid, sa kanyang lakas, walang banta sa daan. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagdilim muli ang langit. Isang kulay dugong crescent moon ang lumitaw sa kalangitan. Malabo, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na may buhok ang buwan. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at kinurot ang kanyang baba, bumubulong, moon hair. At sa sobrang lakas ng aura ng dugo. Hindi ito magandang senyales. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay mga guho ng isang sinaunang larangan ng digmaan. Kung tuwirang sabihin, ito ay isang super mass grave mula pa noong sinaunang panahon. Ang pagpatay kay Chi, masamang Chi, at bangkay na si Chi ay natipon lahat sa isang lugar. Masasabi pa ngang ito ang pinakamapanganib na lugar sa mundo. Normal lang na lumitaw ang tinatawag na blood moon. Hindi isinasa puso ni Terence ang mga bagay na ito ay ginagamit lamang para takutin ang mga bata. Gayunpaman, si Remeline, na naglalakad sa unahan niya, ay hindi makagalaw pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Siya ay isang peak na nascent soul practitioner, ngunit siya ay isang babae pa rin. Kahit gaano pa siya kalakas, natatakot pa rin siya sa mga bagay na ito. Lalo na ang blood moon sa itaas ng kanilang mga ulo, nakakatakot kahit paano mo ito tingnan. Naglalakad siya sa harap ni Terence nang may malalaking hakbang at hindi bababa sa 5 talampakan ang layo mula sa kanya, ngunit pagkatapos ibulong iyon ni Terence, bigla siyang lumapag sa harapan niya. Wala pang 5 talampakan ang nasa harapan niya, at baka naapakan niya ang takong nito kung hindi siya mag-iingat. Ganunpaman, pinilit pa rin ni Remeline na maglakad sa harapan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, ang liwanag sa kanilang paligid ay lumalabo at lumalabo. Maging ang blood moon na nakasabit sa kalangitan ay nagbabadya na at unti-unting naglaho sa makapal na ulap. Ilang sandali pa ay wala ng ilaw sa paligid nila. Ito ang kadiliman bago magbukang liwayway. Ikaw. Hindi na napigilan ni Remeline at mahinang sinabi, pwede ba tayong umalis pagkaraan ng ilang sandali? Medyo pagod na ako. Hindi niya namalayang nahulog siya sa likuran ni Terence habang nagsasalita siya, wala man lang kahit katiting na liwanag sa paligid nila, at wala siyang lakas ng loob na magpatuloy sa pamumuno. Kahit na sumunod sa likod ni Terence ay nakaramdam siya ng kaunting takot. Walang ilaw, at maliban kung ginamit niya ang kanyang spirit sense gaya ni Terence, hindi siya makakalock sa posisyon ni Terence, kahit na wala pang 10 talampakan ang layo nito sa harap niya. Sa kasamaang palad, hindi siya si Terence. Wala siyang walang katapusang supply ng espiritual na chi, at ang kanyang espiritu ay hindi kasing lakas ng kay Terence. Kung kailangan niyang gamitin ang kanyang spirit sense sa lahat ng oras sa normal na paglalakbay na ito, ang kanyang essence spirit ay babagsak sa kalagitnaan, lalo pa ang paghahanap ng Thunder Mystical Vine. Sa kabutihang palad, si Remeline ay may espesyal na talento kumpara sa mga normal na practitioner. Maaari niyang sundin ang pabango ni Terence, ngunit ang pamamaraang ito ay nagbigay lamang sa kanya ng magaspang na ideya. Hindi niya ito malok ng tumpak gaya ng kanyang banal na pakiramdam, kaya medyo kinakabahan pa rin siya. Pagod ka na ba? Si Terence, na naglalakad sa unahan, ay natigilan.
Hindi siya lumingon ngunit ginamit niya ang kanyang banal na sentido para tingnan si Remelin. Nakita niya ang bahagyang panginginig nito at agad na naintindihan ang nangyayari. Hindi niya napigil ang tumawa. Natatakot ka ba? Ikaw ang natatakot. Marami na akong pinagdaan ng pagsubok sa nakaraan, at marami sa kanila ang mas delikado kaysa dito. Wala lang ito. Matigas na sabi ni Remelin. O sige, pahinga muna tayo saglit. Nakakatawa si Terence, ngunit hindi niya iginiit. Dahil natakot si Judy, baka huminto siya at magpahinga sandali. Ang dilim bago magbukang liwayway ay panandalian lamang, at malapit nang sisikat ang araw. Well, nakahinga si Remelin. Agad siyang napaupo sa lupa, niyakap ang kanyang mga binti. Siya ang morning pride at beauty, ngunit hindi siya isang binibini. Matagal na siyang nakasanayan na umupo sa lupa sa ligaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naramdaman ni Remelin na nakatayo pa rin si Terence sa tabi niya, nakatingin sa kanya. She frowned and pouted. Anong ginagawa mo sa harapan ko? Sinusubukan mo bang silipin ang kwelyo ko? Paf! Halos mabulunan na naman ang hininga si Terence, hindi niya alam kung bakit, ngunit habang nakikisalamuha siya sa babaeng ito, lalo itong nagkakaroon ng random na ideya, at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Ano ang nakikita mo sa madilim at maangin na gabing ito? Ni hindi niya makita ng malinaw ang taong nasa harapan niya, at nakasilip pa siya sa kwelyo nito. Anong uri ng kakaibang loika ito? Hindi nakikita ng ibang tao, pero baka makita mo. Remelin pouted. Sobra mo na akong tinatansya. Hindi specially trained ang mata ko gaya ng ilong mo. Don't worry. Hindi ko nakikita ang hindi mo nakikita. Walang magawang sabi ni Terence. That's just your side of the story. I don't dare to believe it. Paano kung sinasabi mo lang yan, pero actually nakatayo ka lang dyan at sumisilip ng walang konsensya? Hindi ko na nga mapapansin. It's too unsafe. Matigas na sabi ni Remelin. 4,678. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Si Terence ay ganap na walang magawa. Ang mga damit ng batang babae ay lahat ay nakabalot mula sa itaas hanggang sa ibaba, at habang ang kanyang figure ay nakakaakit, imposibleng makakuha ng anumang uri ng eye candy sa kanyang katawan. Siya ay natatakot pa rin sa kanya na sumilip sa kanyang kwelyo. Lalo na sa ganitong kapaligiran kung saan hindi mo makita ang iyong mga daliri. Umupo ka, pero huwag kang uupo ng malayo sa akin. Kung masyadong malayo ang inuupuan mo, sino ang nakakaalam kung mas mataas ang pwesto mo? Sabi ni Remelin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sige, kailangan ko talagang ibigay sayo. Walang lakas si Terence na magkomento tungkol dito, kaya umupo siya sa tabi niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nasa utak ng babaeng ito, bakit iba ang paraan ng pag-iisip nito sa mga normal na tao. Sa katunayan, ang mukha ni Remelin ay namumula din sa oras na ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto niya lang na maupo si Terence sa kanya ng ilang sandali, at iyon ang dahilan kung bakit niya ginulo ang kanyang utak sa napakaraming kakaibang dahilan. Ito ay hindi na siya ay baliw. Madilim ang buwan, at malakas ang hangin. Walang tao sa paligid, at halos magkatabi sina Terence at Remelin. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, ngunit kitang-kita nila ang paghinga at pintig ng puso ng isa't isa. Napakapinong pakiramdam, na parang hindi na mamalayan na nagsara na ang distansya sa kanilang dalawa, lalo na nang mag-flash sa kanilang isipan ang awkward at malabong eksena kanina. Ang kapaligiran ay hindi maiwasang maging medyo kaakit-akit, na nagpapapula ng mga mukha ng mga tao at nagpapabilis ng tibok ng puso. Mabilis na umiling si Remelin. Kung patuloy niyang hahayaan na tumakbo ang kanyang imahinasyon, malamang na masunog niya ang kanyang utak. Bakit niya naiisip ang mga nakakahiyang bagay kapag kasama niya ang lalaking ito? Anong ginagawa mo? Lumingon si Terence upang tumingin sa kanya, nalilito. Madilim, pero kitang-kita niya ang pag-iling ng dalaga. Hindi kaya tuluyang naalis ang lason sa kanyang katawan, at may mga side effect. Hindi. Wala akong ginagawa. Nagulat si Remelin. Mabilis niyang tinanggi ito na namumula ang mukha. May mga lamok dito. Isang lamok.
Nanlamig si Terence, may mga lamok sa tigang na lupaing ito. Kahit na mayroon, ang kanyang espiritual na kamalayan ay palaging nasa, at anumang paggalaw sa loob ng isang radius na 1,000 talampakan ay hindi may tatago mula sa omnipresent na espiritual na kamalayan, kaya paanong hindi niya ito mararamdaman? Oo, lamok. Natakot si Remily na patuloy siyang tanungin ni Terence, kaya mabilis niyang iniba ang paksa. Alam mo bang hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko mula noong bata ako. Nakaligtas ako salamat sa master na natagpuan ako sa ligaw. Kung hindi, ako ay isang inabandonang bata at namatay na walang bangkay. Oo, halos kapareho ko kayo. Tumanggaw si Terence. Hindi niya akalain na ganito pala ang background ng babaeng ito. Nasa iisang bangka sila. Ikaw. Hindi ka ba nanggaling sa secular na mundo? Nagulat si Remilyn, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang nagtanong siya ng isang hanggal na tanong. Galing man siya o hindi sa secular na mundo ay walang kinalaman sa kanyang background. Kung may mga inabandonang sanggol sa Sky Class Island, natural na mayroong mga inabandonang sanggol sa secular na mundo. Yes, I have a half-master, half-elder grandfather in the secular world. Itinuro niya sa akin ang lahat ng klase ng mga bagay, pati na ang medical skills at iba pa. Marami akong pinahirapan sa kanya noon, hehe. Hindi mapigilan ni Terence na maging emosyonal, matagal na siyang nasa Sky Class Island, at iniisip niya kung ilang taon na si Lynn. Gayunpaman, ang higit na nagpagan sa kanya ay namula sa mga tugon mula sa secular na mundo. Ang matandang Lynn ay malayang nakatira sa nayon ng West Star Mountain, at sa wakas ay kasama niya si Tia Ching. Mula sa puntong ito, ang matanda ay talagang pinagpala, at wala talagang dapat ipag-alala. Ako rin. Ganun din ang pakikitungo sa akin ni Master. Kung wala siya, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Tumanggaw si Remilyn. Sa ganoong katulad na background, bigla niyang naramdaman na mas malapit pa ang distansya sa pagitan nila ni Terence. Maaaring marami silang pagkakatulad. Pagkatapos ng isang paghinto, tinanong niya, gusto mo bang bumalik sa secular na mundo? Mas maganda ba ang lugar na ito o ang secular na mundo? Natural, ito ang secular na mundo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Terence. Siyempre, sa mga tuntunin ng lakas at kondisyon ng pagsasanay, ang 10,000 mundo ay hindi maihahambing sa One Sky Class Island, ngunit naniniwala pa rin siya na ang mundo ay kung nasaan siya. Hindi siya naririto kung wala ang secular na mundo, at wala siya kung nasaan siya ngayon. Isa pa, karamihan sa mga babaeng na miss niya ay nasa secular na mundo, at naghihintay pa rin si Miss at ang iba pa na iligtas niya sila. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bumalik sa secular na mundo, ano man ang mangyari. Ito ang kanyang pinakamalaking hiling at layunin. Bakit? Dahil ba may mayayamang bata at unibersidad doon? Biglang tanong ni Remilyn na nagtataka. Paf! Pareho. Muntik na namang mabulunan si Terence. Bakit ang babaeng ito ay nahuhumaling sa mga pipong mayaman? Casual lang niya itong binanggit sa simula, pero naalala pa rin niya. Tungkol naman sa unibersidad, marahil ay dahil sa casual niyang pagbanggit kaya naalala niya ito. Gayunpaman, mula dito, makikita na ang babaeng ito ay medyo interesado sa secular na mundo. Pakiramdam niya ay katulad siya ng Natalie, ang uri ng tao na puno ng mga pantasya at pangitain para sa secular na mundo. Hindi katakataka na mahilig pumunta si Joshua sa gitnang Chamber of Commerce para bumili ng mga kakaibang bagay. Sinabi niya na lahat sila ay imported na mga kakal mula sa secular na mundo at lubhang kapaki-pakinabang. Mukhang sikat na sikat ang mga ito kamakailan. Hindi maiwasan ni Remilyn na isipin ang kamera. Ito ay isang bagay na ginugol ni Joshua ng maraming pera upang bilhin para sa kanya. Noong una niyang sinabi na gusto niya itong ibigay sa kanya, talagang interesado siya at halos tanggapin ito sa lugar. Gayunpaman, sa huli, nanag ang pagkasuklam niya sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinalik ang kamera. Bagamat hindi niya ito pinagsisisihan ngayon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang. Oo, masasabi mo yan. Tumanggaw si Terence. Ang pinakamalaking paggamit ng gitnang Chamber of Commerce ay upang magdala ng isang alon ng teknolohiya sa Sky Class Island.
Itinaas nito ang katayuan ng karaniwang mundo sa Sky-class island ng malaking margin. Ngayon, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa karaniwang mundo, hindi bababa sa walang magsasabi na sila ay walang silbi. Ang mga produktong teknolohikal na ito, sa kabilang banda, ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa mga practitioner gaya ng mga banal na armas o tableta, ngunit marami sa kanilang mga function ay napaka-practical pa rin. Ito ay isang bagay na kahit na ang mga malalaking shot sa Sky-class island ay kailangang aminin. Sa ilang aspeto, kahit na ang mga high-level practitioner ay hindi maihahambing sa kanila, tulad ng camera at ang teleponong dala ni Terrence. Gaano man kalakas ang divine power ng isang tao, nababasa lang nito ang divine sense ng ibang tao. Hindi naman pwedeng parang camera na pwedeng kumuha ng litrato para makita ng iba at gamitin bilang ebidensya, di ba? 4,699. Tungkol naman sa telepono, hindi pa ito nasusubok ni Terrence, ngunit imposible ang long-distance communication kung wala ito. Ang 1,000 milya na sound transmitter ay isang alamat lamang, at walang nakakita nito sa totoong buhay. Sa mahigpit na pagsasalita, ang telepono ay ang tunay. Kung may pagkakataon. Biglang tumigil sa pagsasalita si Remelin. Ano? Kumunat ang noo ni Terrence, naghihintay na magpatuloy siya. Kung may pagkakataon. Pwede mo akong ihatid. May gustong sabihin pa si Remelin pero tumigil. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nahihiya. Sa huli, napakahina ng boses niya na hindi marinig. Siya lang siguro ang nakakahula. Ano? Lumingon si Terrence upang tumingin sa kanya, nalilito. Madilim, pero subconsciously ginawa niya ang kilos na iyon. Ano ang gustong sabihin ng babaeng ito? Napakakoy niya. Maaaring ito ay isang bagay na lubhang nakakahiya. Nagkaroon nga sila ng awkward moment na magkasama, ngunit naramdaman ni Terrence na tradisyonal na babae pa rin ang babaeng ito. Kung may pagkakataon. Maaari mo bang dalhin mo ako sa mortal na mundo? Hindi napigilan ni Terrence ang kanyang pag-iisip. Sa wakas ay natapos na ni Remelin ang kanyang pangungusap, ngunit ang kanyang boses ay napakalambot na kahit si Terrence ay kailangang magpumilit na maunawaan. Gusto mong umalis sa mundong mortal? Hindi maiwasan ni Terrence na magulat. Medyo pamilyar ang pangungusap na ito. Naalala niya ang sinabi ni Natalie na katulad noon. Okay lang kung ayaw mo. Curious lang ako. Remelin pouted at sinabi. Haha, syempre pwede ka, pero kailangan ko munang makabalik. Hindi madaling makarating sa Sky-class island mula sa Common World, at mas mahirap pang bumalik sa Common World. We'll see when the time comes. Napabuntong hininga si Terrence. Medyo kakaiba ang utak ng dalaga, pero hindi niya ito kinaiinisan. At least from the bottom of his heart, he was starting to see her as a friend, not just a partner for profit. Oo, wala pa akong narinig na may makakabalik. Mabilis na paliwanag ni Remelin nang marinig niya ang pagbuntong hininga ni Terrence, casual ko lang itong sinasabi. Wala akong ibang ibig sabihin. Huwag seryosohin. Dahil nagsalita ka na, paanong hindi ako magseseryoso? Tingnan natin kung may pagkakataon. Kung makakabalik ako, tatawagan kita. Nakangiting sabi ni Terrence. Tunay na mahirap bumalik sa karaniwang mundo mula sa Sky-class island, ngunit mula sa impormasyong mayroon siya sa ngayon, ang rate ng tagumpay ay hindi kasing baba ng inaakala niya. Mayroong hindi bababa sa 3 mga paraan upang pumunta. Ang una, na kung saan ay din ang pinakamalalang at pinakamaasahang isa, ay upang mahanap si Zhang Liju. Napatunayan ng karanasan ng multo na mayroon siyang mapagkakatiwalaang paraan, at sa pakikipagrelasyon niya kay Zhang Liju, hanggat mahahanap niya ito, naniniwala siyang hindi niya ito tatanggihan kaagad. Ang problema lang ay kung kailan niya makikilala ang misteryosong maalamat na figurang ito. Tulad ng para sa ikalawang opsyon, ito ay ang gitnang Chamber of Commerce. Malinaw na ang gitnang Chamber of Commerce ay may paraan upang maglakbay sa pagitan ng Sky-class island at ng secular na mundo. Kung malalaman niya ang katotohanan, magkakaroon ng pagkakataon si Terrence. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay mas mahirap kaysa sa una. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming malalakas na tao sa gitnang Chamber of Commerce.
Maaaring mapatay ni Terence ang isang profound master sa ilang segundo, ngunit kung talagang pumasok siya, mamamatay siya sa ilang minuto. Para sa ikatlong paraan, ito ay Jenny. Medyo imposible para sa kanya na malaman ang sikreto ng pagbuo ng teleportasyon sa pagitan ng Sky-class island at ng secular na mundo, ngunit ang lahat ng kanyang nakaraang pananaliksik ay isang himala. Hanggat mayroon siyang oras at kondisyon, hindi inisip ni Terence na imposible ito. Okay. Hindi napigilan ni Remilyn na maging masaya. Bagamat alam niyang wala na siyang gaanong pakikisalamuha kay Terence pagkatapos ng pagsusulit, inaabangan pa rin niya ito pagkatapos marinig ito. Buti sana kung makakasama niya ang taong ito sa common world. Habang nag-uusap ang dalawa, nagsimulang lumiwanag ang langit. Mababa pa rin ang visibility, pero at least hindi na ito kasing dilim gaya ng dati. Matapos makausap si Terence saglit, hindi na natakot si Remilyn, at tumayo ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, biglang nakarinig si Terence ng mahinang gurgling sa tabi niya. Hindi niya maiwasang tumingin sa pinanggalingan ng tunog at nakita si Remilyn na nakahawak sa tiyan niya na nakayuko ang ulo at namumula ang mukha. Siya ay naghahanap lamang ng isang butas na mapagtataguan. Nagugutom ka ba? Napaawang ang labi ni Terence. Hindi kailangang kumain ng mga magsasaka, hindi ako nagugutom. Nakayuko pa rin si Remilyn at hindi nang ahas na harapin ang sinuman, ngunit medyo matatag ang kanyang tono. Hehe. Umiling si Terence na may mahinang ngiti. Maaaring walang pagkain ang mga practitioner, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi sila kumain. Ito ay isang likas na kakayahan, at kahit na hindi sila gutom, magkakaroon pa rin sila ng ganitong reaksyon pagkatapos ng mahabang panahon. Ang pag-ungol ng tiyan ni Remilyn ay patunay niyan. Kung talagang hindi kumain ang mga practitioner, ang lahat ng mga high-class na restaurant sa Tianjia Island ay matagal nang sarado. Hindi nila makikita ang pagkain kung saan-saan. Para kay Terence, ang pagkain dito ay hindi mas masahol pa kaysa sa pagkain sa karaniwang mundo, at ang ilan sa mga ito ay naibenta pa sa napakataas na presyo. Biglang naglabas si Terence ng napakasarap at masasarap na pastry at iniabot kay Remilyn, "Here, satisfy my craving." Saan mo nakuha yan? Biglang nanlaki ang mga mata ni Remilyn sa hindi makapaniwala. Tuloy-tuloy na gumagalaw ang kanyang lalamunan, at muntik na siyang maglaway. Pandaraya lang. Mahiwagang ngumiti si Terence. Hindi maiwasan ni Remilyn na magulat. Nakatingin siya kay Terence sa buong oras, at walang dala ang lalaki kahit isang normal na backpack. Dumating siya ng walang dala, at hindi kataka-taka kung magdala siya ng ilang maliliit at personal na kayamanan, ngunit saan nagmula ang mga katanji tanging pastry na ito? Hindi talaga ito maaaring lumitaw sa manipis na hangin, tama. Hindi pa niya narinig ang gayong banal na kakayahan sa mundo, tama ba? Sige, huwag ka nang magpakatanga. Kung may handa na, bilasan mo na kumain. Sabi ni Terence habang nagsimulang kumain. Teka, iwan mo ako. Hindi na makapaghintay si Remilyn na kainin ito, kaya hindi niya inisip kung paano ito ipinakita ni Terence. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso mula sa kamay ni Terence at nagsimulang kumain. Hindi lamang ang disenyo ng pastry ay katangi-tangi at kakaiba, ngunit ang lasa ay napakasarap din. Ang bihira ay napakasariwa nito. Maaaring hindi ito makakain sa mataong lugar sa downtown, lalo pa sa desyerto na lugar na ito. 4,700. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang pinagmamasdan si Remilyn na maingat na kumakain. Ang mga katanji-tanging pastry na ito ay talagang isang bagay na basta-basta niyang inilagay sa espasyo ng jade mula sa tirahan ng sugo ng Western Island. Dahil napakalaki ng espasyo, basta-basta niyang nilagay doon kung ano man ang nakita niya, kung sakali. Inubos nilang dalawa ang mga panghimagas na inilabas ni Terence, at nang matapos, pinunasan ni Remilyn ang gilid ng kanyang bibig na parang gusto pa niya ng higit pa. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Terence, "Gusto mo pa ba ng higit pa?" Meron ka pa. Nagulat na naman si Remilyn. Tumingin siya kay Terence pataas at pababa na para bang isa siyang halimaw. Ano ang ginawa ng lalaking ito?
Wala man lang siyang dalang bag kapag nasa labas, paano niya itatago ang napakaraming cake? Meron. Kung gusto mong kumain, siguradong mabubusog ka. Tumango si Terence. Sa tingin ko ay hindi. Umiling si Remilyn pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Nakagawian na lang niya ang pagkain para mabusog ang kanyang gana. Hindi na kailangang kumain ng labis. Pagtatawanan ng isang babaeng kumakain ng marami sa harap ng iba. Sa ilang kadahilanan, ayaw niyang pagtawanan ni Terence. O sige, kalimutan mo na. Walang pakialam si Terence nang itabi niya ito. Nanlumo na naman si Remilyn. Bakit ba laging ganito ang lalaking ito? Hindi na lang ba siya nagtanong ulit? Hindi niya ba alam na dapat mas reserved ang mga babae? Anong kalokohan ang ginagawa ng babaeng ito? Hindi napigilan ni Terence na umiling habang pinapanood niya si Remilyn na naglalakad palayo sa isang half. Ang mga babae ay mahirap intindihin, at ang babaeng ito ay patuloy na nagbabago ng kanyang saloobin. Gayunpaman, hindi kailangan ni Terence na maunawaan ito. Kasama niya si Remilyn para lang sa Thunder Mystical Vine. Hanggat hindi ito nakakasagabal sa ultimate goal na ito, wala siyang pakialam sa iba. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Sa huli, makalipas ang wala pang 2 oras na paglalakad, biglang nagbago ang tanawin sa di kalayuan. Ibang-iba ang lugar sa baog na tanawin sa mga nakapaligid na lugar. Ito ay malago at luntiang, tulad ng isang paraiso sa lupa. Isang oasis. Masayang-masaya si Terence, masayang-masaya ang sino man na makakita ng isang pambihirang oasis pagkatapos maglakad sa desyerto na ito sa loob ng 2 araw. Para sa mga ordinaryong tao, ang makakita ng gayong luntiang oasis sa desyerto ay walang pinagkaiba sa pagkuha sa isang nagililigtas buhay na dayami. Hindi naman ganoon ka-exaggerate para sa isang practitioner na tulad ni Terence, ngunit ang kanyang mood ay naangat kaagad. Nakatingin lang ito sa malayo ay na-refresh na siya. Ang reaksyon ni Remilyn ay mas direkta kaysa kay Terence. Matapos mapabulala sa pananibik, agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng oasis. Matapos maglakad sa desyerto ng 2 buong araw, nakaupo at nakahiga sa buhangin, nabalot siya ng alikabok mula ulo hanggang paa. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay humanap ng bukal at maligo ng mabuti. Hindi siya pinigilan ni Terence. Delikado para kay Remilyn na tumakbo ng ganito, ngunit hindi ito isang malaking problema sa kanya na pinapanood siya mula sa likuran. Nasaklo na ng kanyang divine sense ang lugar, kaya maaga niyang matutuklasan ang anumang panganib. Mabilis na lumapit ang dalawa sa pambihirang oasis na ito. Sabik na sumugod si Remilyn, ngunit ng mga 1,000 talampakan na ang layo nila, bigla siyang tumigil at nakasimangot habang nakatingin sa unahan. Bakit ang daming tao? Huminto si Terence sa tabi niya, nagulat. Wala siyang makita mula sa malayo, ngunit habang papalapit siya, napagtanto niyang may 12-dosenang mga tao ang nagkukumpulan sa maliit na oasis na ito. Hindi rin sila naghiwa-hiwalay na parang may gathering. Ano ang dapat nating gawin? Hindi mapigilan ni Remilyn na tumingin kay Terence na kinakabahan. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit hindi niya namamalayan na itinuring niya si Terence bilang kanyang gulugod. Nandito rin kaya sila para sa kidlat na mystical vine? Sabi ni Terence, nakatingin sa kanya. Ang mga tao rito ay pawang mga kalahok, at mayroon lamang isang bagay na makapagtitipon sa kanila, isang kayamanan. At hindi ito maaaring maging isang normal na kayamanan. Ang mga bihirang kayamanan lang tulad ng Thunder Mystical Vine ang maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Sa tingin ko hindi. Saglit na nag-isip si Remilyn at sinabing, bagamat kilala sa mundo ang sinaunang larangang ito, ang impormasyon tungkol sa Thunder Mystical Vine ay palaging confidential. Iilan lang ang nakakaalam nito. Maliban na lang kung may lihim na motibo para ipakalat ito, imposibleng magtipon dito ang napakaraming tao. Kung gusto talaga nating magdulot ng kaguluhan, tiyak na lilipat ang mga nakatataas sa West Island. May sense naman. Tumango si Terence. Ang pagkakaroon ng Thunder Mystical Vine ay isang bihirang madiskarteng mapagkukunan para sa buong West Island. Ayos lang kung kakaunti lang ang nakakaalam nito, pero kung kumakalat na parang apoy ang balita, tiyak na mahuhulog sa kaguluhan ang West Island.
Maaaring magbigay pa nga si Ning Xiangling ng utos na pumatay, at sa oras na iyon, wala sa mga practitioner na ito na nakakaalam tungkol dito ang makakaligtas. Ito ay nauugnay sa mga pangunahing interes ng buong West Island, at hindi sila maaaring maging maawain. Bagamat pinakamaikling ruta ang tinahak namin, na-delay pa rin kami ng isang araw. Kaya naman, ang mga taong ito ay dapat na pumunta dito mula sa ibang direksyon. Huwag mag-alala, ang lugar na ito ay malayo pa sa Thunder Mystical Vine. Naaaliw si Remelin. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Terence at sumimangot. Pero may nangyari na siguro doon. Kung hindi, imposibleng maraming tao ang magkukumpulan doon. Mas mabuting mag-ingat tayo. Oo. Seryoso din ang ekspresyon ni Remelin. Kahit na ang Oasis ay natural na umaakit sa mga tao na huminto, ang katotohanan na napakaraming tao ang nagtipon dito ng walang dahilan ay nangangahulugan na ito ay tiyak na hindi isang maliit na bagay. Kahit na ito ay walang kinalaman sa Thunder Mystical Vine, hindi nila ito maaaring basta-basta. Ito lang naman ang paraan, di ba? Tanong ni Terence. Tama. Ang aming destinasyon ay pagkatapos ng 10,000 taong kanyan, at ang Oasis na ito ang tanging pasukan sa 10,000 taong kanyan. Tumango si Remelin. Then there's no other choice. Terena, ingat ka na lang. Sabi ni Terence habang pinangungunahan niya ang daan. Kailangang may mali, ngunit gaya ng sinabi niya noon, ang pagsubok sa antas na ito ay hindi mahirap, sa lahat ito ay isang bagay na swerte. Tungkol sa panganib, kung hindi niya ito kayang harapin ng kanyang lakas, ang iba pang mga magsasaka ay matagal ng patay. Maingat na sinundan ni Remelin si Terence. Hindi naman siya kinakabahan. Sa halip, siya ay lasing sa pakiramdam ng seguridad. Bagaman hindi romantiko ang matandang lalaki na ito sa karamihan ng mga oras, kailangan niyang aminin na ibinibigay niya sa mga tao ang pakiramdam na siya ay napaka-maaasahan. Pumasok silang dalawa sa Oasis ng may pag-iingat. Pagpasok pa lang nila sa lilim ng mga puno, nakaramdam sila ng nakakapreskong pakiramdam na naging komportable sila mula ulo hanggang paa. Ang pagod sa nakaraang paglalakbay ay inalis sa isang iglap, at ang kanilang buong katawan at isip ay hindi maiwasang magpahinga. Hindi ko inasahan na ang espiritual na chi dito ay napakakapal. Nagulat si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.